nagtatali sa atin lamang, posibleng mag-away-away tayo pagdating sa dulo eh. Magkatampuhan, di ba? Nagkaroon ng sama ng loob. Pero kung nagtatali sa ating pananampalataya, higit sa dugo, itong lalong magpapatatag, magbibigay ng daan sa pagkakaunawaan kung sakaling nagkakasamaan ng loob, di ba? At lalong titingkad ang pananampalataya at pag-ibig natin sa isa't isa. Dahil ito'y hindi nahahangganan ng dugo. May dalawang passage sa Biblia na may kinalaman sa ating pagdiriwang ngayon ng Kapaskuhan. Kasi ngayon ay second Sunday in Advent. So ang pagdatalan ng Panginoong Jesus sa atin ay nagpapaunawa sa atin ng mahalagang aral. Ang isa ay yung matatagpuan natin sa aklat ng John, chapter 1, kung paano ang salita ay naging tao at nanirahan sa piling natin. At ang sabi doon sa chapter 1, na hindi siya kinilala ng sanglibutan, ni ng sarili niyang bayan. Ngunit ang lahat ng kumilala sa kanya ay binigyan ng karapatang matawag ng mga anak ng Diyos. So, kapag bloodline ang pag-uusapan, si Jesus ay Hudyo, pero he was rejected by the Jews. Diba? Pero kung ang magtatali sa atin ay pananampalataya, yun naman ang magpapatibay sa atin. And then the second one, letter of Paul to the Philippians, chapter 2, ang ganda rin ng larawan nito. Huwag kayong gumawa ng mabuti para naman kayo matanyag. Tularan niyo si Kristo. Siya isang Diyos, inubad ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at nanirahan sa piling natin. That was a spiritual reunion. Kasi nilikha tayo sa wangis ng Diyos, pero dahil tayo nagkasala, si Eva at siya din nagkasala, at ninanaan na natin ang kasalanan ngayon, at napalayo tayo sa Diyos. Kaya yung Diyos na katawang tao sa piling natin, to meet us again, to make a new relationship with us, so that we can also do a renewal of relationship to each other. Walang anumang pwedeng magwasak noon habang tayo nasa Panginoon. Iyan doble ang dahilan. Tayo'y pinag-isa sa dugo at pinag-isa sa pananampalataya. Lalo nawang malakas yan sa atin bilang mga magkakapatid, magkakamag-anak, bilang isang pamilyang Panginoon. Maligayang Pasko po sa inyong lahat. Magpapala po. Thank you so much.